Sa isang training facility, puno ng mga matitikas at sanay sa laban na aplikante ang nagtipon upang subukan ang kanilang kakayahan bilang bodyguard. Isa sa kanila si Kaylee Lorraine, ang nag-iisang babae sa grupo. Habang nakatayo siya na matuwid, ramdam niya ang mapanghamak na mga titig ng ilang lalaki. Seryoso ka ba, miss? Ang liit-liit mo. Tapos gusto mong maging bodyguard? Tawa ng isa. Mukha pa siyang high school student. Baka iiyak to pag tinamaan na suntok. Dugtong na isa pa. Sa kabila ng panlalait, hindi natinag si Kaylee, bagkus mas nilakasan niya pa ang loob niya. Nang tawagin na pangalan niya, lumapit siya sa gitna. Anong kaya mong gawin? Tanong agad ng instructor sa kanya. Sa halip na sumagot, ngumiti lang siya. Nag-crack siya ng knuckles at tumingin sa mga lalaking kanina lang ay minamaliit siya. Gusto niya ng demonstration? Tanong niya. Be my guest. Sagot ng instructor na naatasang kumilatis sa lahat ng mga aplikante. Sa isang iglap, gumalaw si Kylie ng mabilis at matalim. Agad niya sinugod ang isang lalaki. Pinaikot ang braso nito at tinumba gamit ang isang mabilis sa galaw. Sinubukan siyang atakihin ng isa pa, pero na-counter niya ito at napahiga sa sahig sa loob lamang ng 3 segundo. Isa pang aplikante ang sumubok. Ngunit mabilis niyang pinilipit ang braso nito at napasuko ito sa sakit. Holy shit! Hindi makapaniwalang bulalas ang isa. Paano niya nagawa yun? Tanong na isa pa habang nakangangang nakatingin sa kanya. Nagpalakpakan ng iba, ngunit sa likuran ng grupo, may isang lalaking tahimik na nabamasid. Si John Andre, ang lalaking pag-aalayan nila ng kanilang katapatan o sa madaling salita, ang boss o CEO ng isang malaking kumpanya. Matangkad, gwapo at mukhang perpekto. Lumapit siya kay Kylie at tumitig na walang emosyon. So, you're the one making a scene. Malamig niyang sabi. Excuse me? Hindi ako gumagawa ng scene. I'm just proving myself na deserve ko ang spot na ito. Na hindi pasihan ng pagkababae ko para maliitin ako. Sagot ni Kylie na mukhang hindi natinag sa pagiging intimidating nito. Proving? Just because you can take down a few guys doesn't mean you're fit for the job. Natahimik ang lahat. Kung kanina ay puro paghanga ang naririnig, ngayon ay tensyon ang bumalot sa paligid. At ano sa tingin mo? Hindi ako nararapat dito? Matapang na sagot ni Kylie kay John Andre. Dahil hindi lang naman ang lakas ang basehan natin dito. And besides, you still look weak to me. Napalunok ang ilan. May punto si John Andre dahil hindi nga naman biro ang pagiging bodyguard, lalo na natanyag nga na businessman. Ngunit halata rin na hindi ito natuwa si Kylie at tila mas uminit pa ang ulo nito. Bakit hindi mo ako subukan? Tignan natin kung hanggang saan nga bang lakas sa mga lalaki compare sa aming mga babae. Hamon ni Kylie. Nagtaas ang kilay si John Andre. Tahimik na tinitignan siya, ngunit pagkatapos sa ilang segundo, ngumiti ito ng bahagya. Not today. Pero tignan natin kung hanggang kailan katatagal, miss. Tignan natin kung mapapangatawan mo ba ang mga sinasabi mo ngayon. Tumalikod siya at umalis. Iniwan ang lahat sa katahimikan. Samantala, nakaramdam si Kylie ng inis. Lahat ng naroon ay bilib sa kanya, maliban sa isang tao. At yun lang ang bumabagabag sa kanya. Kinagabihan, nakahiga si Kylie sa kanyang dorm, hawak ang cellphone habang kausap si Mia sa chat. OMG girl! Kamusta first day mo? Tanong ni Mia. Nakakainis? Mabilis niyang sagot. Bakit? Napahiya ka ba? Tanong ng kaibigan. Ngunit alam niya ang kapasidad ni Kylie. Alam niyang malabong mapapahiya siya kung labanan lang ang pag-uusapan.
No, ang galing ko nga eh. Lahat sila napahanga sa akin. Nakangiting sagot ito kay Mia na animoy proud na proud sa sarili. OMG! Proud ako sa iyo! Sagot ni Mia kay Kylie. Pero may isang hindi natuwa. Ani ni Kylie at bumalik na naman sa kanya ang tagpo kanina. Sino naman? Yung boss ko, si John Andre. Sigaw ni Kylie sa kanyang cellphone na parang nagsusumbong na bata. Wait, sino? Gulat na reply ni Mia. Ewan ko ba sa lalaking yun? Ang sungit. Parang siya lang ang hindi convinced sa kaya ko tong trabaho. Naku, kung alam niya lang, hindi ako nakapagtimpi kanina, baka may neckpiece sa yung mokong na yun. Reklamo ni Kylie. OMG girl, si John Andre? Yung super guwapo at super yaman and super yummy na lagi na sa business magazine? Tanong ni Mia sa kabilang linya na tunog fangirl pa, kaya't hindi naman maiwasan ni Kylie na mapangiwi. Oo, siya nga, pero hindi ko matik na parang wala siyang bilib sa akin. O baka naman, impress siya sa'yo, pero ayaw lang niya ipakita? Suwestisyo ni Mia. Ewan ko ba? Pero one thing's for sure. Hindi ko siya bibigyan ng rason para maliitin ako. Matibay na sagot ni Kylie. That's the spirit, sagot ni Mia. Kahit gwapo siya, masarap, ubod ng yaman, may abs, may sariling kumpanya, maraming sasakyan, malaki ang bahay at ubod ng linis, sa'yo pa rin ako kakampi, Bessie ha. Tandaan mo yan. Sure ka ba dyan, Bes? Parang nag-aalangan ka pang kumampi sa akin ha. Baka naman sa mga susunod na araw, doon ka na kumampi sa moko na yun ha. Babalian talaga kita ng buto, Mia. Biro sa kanya ni Kylie, kaya't napatawa naman si Mia sa kabilang linya bago niya ito ibaba. Napangiti si Kylie habang inilapag ang kanya phone. Kung ayaw ni John Andre sa kanya ay gagawa siya ng paraan para mapatunayan na mas malakas pa siya kaysa sa inaakala niya. Nang gabing yun, hindi agad siya nakatulog. Pumangon siya, nag-stretch at humarap sa salamin. Tinignan niya ang sarili niya. Ang babaeng minamaliit kanina pero nagawa niyang ipakita sa kanila kung sino siya. Ngayon, iba na ang laban. Hindi lang niya kailangang patunayan na kaya niya ang trabaho, kundi ipakita rito kay John Andre na mali ang iniisip nito. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa training facility ng mas determinado. Pagsapit niya sa entrance, nasalubong niya agad ang isang pamilyar na boses. Oh, akala ko hindi ka nababalik. Nakatayo si John Andre, nakahalukip-kip at may bahagyang ngisi sa labi. I don't quit. At hindi ako madaling sumuko, Mr. Andre. Sagot ni Kylie. Walang takot na tumitig sa kanya. Nagkatingin na sila. Parehong hindi umaatras. Isa lang ang alam niya. Simula pa lang ito ng laban niya kay John Andre. Sa wakas, may trabaho na si Kylie. Ito ang paulit-ulit na iniisip ni Kylie Lorraine habang papasok sa mall kasama ang bago niyang boss/kaaway. Matagal din siyang naghanap ng maayos sa trabaho, kaya kahit pa hindi niya trip ang pagiging bodyguard ng isang spoiled na mayaman, wala siyang choice. Bills are bills at kailangan niyang kumita. Kaso nga lang, bakit ganitong unang araw niya? Nakatingin siya sa sangkatutak na paper bags na nakapatong sa isang bench malapit sa fitting room. Lahat yun ipinasa lang sa kanya ni Andre na kasalukuyang busy sa pagpili ng bagong leather shoes. Miss Bodyguard, kaya mo pa ba? Nakangising tanong ni Andre habang tinuturo sa sales lady ang isang itim na sapatos na mukhang napakamahal. Pinipigil ni Kylie ang inis. Hindi pa rin siya makapaniwala na ito ang pinaggagawa niya ngayon. Hindi ba dapat ang bodyguard ang nagbabantay? Nag-iingat? Hindi taga-bitbit na shopping bags? Sir, malabig niyang sagot.
Sigurado po ba kayong trabaho ko to? Akala ko po bodyguard ako, hindi assistant. Reklamo ni Kylie kay Andre sabay irap. Hindi niya ine-expect na ganito ang magiging takbo ng unang araw niya. Napangiti si Andre, halatang aliw sa pang-aasar sa kanya. Di ba dapat flexible ang isang bodyguard? O baka gusto mong may kasama pang exercise ang trabaho mo? Pwede kitang pagbitbitin ng dumbbells? Huminga ng malalim si Kylie. Huwag mong patulan, Kylie. First day mo pa lang, sabi niya sa kanyang isip. Kung nakakamatay lang sana ang tingin, baka nakahandusay na ngayon ang boss niya. Sa huli, sinarili na lang niya ang inis at hinayaan si Andre sa kanyang trip. Pero habang lumilipas ang oras, dumadami ang pinamimili ng amo niya. Kung anong makita, binibili. Sapatos, jacket, t-shirt, pabango, relo, lahat ng pwedeng bilhin, binili nito. At sino ang napagbuntunan ng lahat ng shopping bags? Siyempre, si Kylie. Paano naman kasi? Hindi ka nagdala ng extra assistant. Reklamo niya habang halos hindi na siya makalakad sa dami ng dala. At bakit pa ako kukuha ng assistant? May bodyguard naman ako. Natatawang sagot ni Andre. Halatang iniinis si Kylie. Talagang sinusubukan niya kung hanggang saan ang kakayanan ni Kylie para sa trabaho. Hindi niya napigilang bumulong. Ang yabang naman ng isang to. Sapat na para siya lang ang makarinig, pero mukhang naglinis ata ng tenga si Andre. Narinig ko yon. Nakangiting sabi ni Andre. Dapat lang, sagot niya bago lumapit sa pinakamalapit na bench at pinatong ang ilang bags. Wala siyang pakialam kung magreklamo pa ito. Hindi siya bayad para maging tagabitbit. Ngunit imbes na mainis, tumabi lang si Andre sa kanya at nagibit palikat. Okay, fine. Next time, kukuha ako ng assistant. Para first day mo pa lang, Kylie, dapat impressive ka. Impressive? Paano? Hindi ka pa nadadapa kahit ang dami mo bitbit. Magandang simula na yan. Nakangising sagot ni Andre. Napapikit na lang si Kylie. Diyos ko, give me patience. Sabi niya sa isip niya habang napairap na lang. Hindi niya ine-expect na ang magiging boss niya ay may pagka-childish. Nang matapos ang shopping spree, akala niya tapos na ang torture. Pero hindi pa pala. Dumaan tayo sa coffee shop. Utos si Andre. Akala ko ba uuwi na tayo? Tanong ni Kylie. Nagugutom ako. Ikaw, gusto mo ng coffee? Nag-isip si Kylie. Actually, gusto niya rin. Pero gusto ba niya sumama pa sa amo niyang ito? Sa huli, sumama na rin siya. Sobra na rin siyang pagod para tumanggi. Minsan na nga lang magdilang anghel si Andre, tatanggihan niya pa ba? Sa coffee shop, umupo si Andre sa may glass window habang busy sa pag-check ng phone. Pagkatapos umorder, bigla itong nagsalita nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ikaw, bakit po pinili maging bodyguard? Biglang tanong ni Andre kay Kylie kahit muntikan niyang matapon ang iniinom na kape sa pagkabigla. Napataas ang kilay ni Kylie. Hindi niya akalain magtatanong pa ito tungkol sa kanya. Simple lang, sagot niya. Kailangan ko ng trabaho. Tumingin na ito sa kanya. Ganun lang? Ganun lang. Simpleng sagot ni Kylie bago niya tikman ang tinapay na binili sa kanya ng Andre. Umiling si Andre. Parang hindi bagay sa'yo. Ano namang ibig mo sabihin? Kunot noong tanong nito, tsaka binaba ang kinagatan nitong tinapay. Mukha kang mas malupit sa ibang trabaho. Hindi lang bodyguard. Sinserong sagot ito kay Kylie habang nakatingin sa mga mata nito. Napangiti si Kylie. Mukha ba akong killer? Slight? Natatawang sagot ni Andre.
Natawa na rin si Kylie. Sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi siya naiinis kay Andre. Siguro nga, nakakainis ito. Spoiled at mahilig mang-asar. Pero sa likod ng kayabangan nito, parang hindi ito masamang tao. Siguro, hindi naman magiging ganoon kasama ang trabahong ito. Next time, Biglang sabi ni Andre. ikaw naman ang mamili. Pagtukoy nito sa ginawa nilang pamimili kanina. Natawa si Kylie sa narinig. Ikaw ang magbabayad? Biro nito kay Andre. Oo naman. Sagot nito. Pero syempre, bit-bit mo pa rin ang pinamili ko. Pahabol na sabi nito, kaya't pinanlakihan siya ng mata ni Kylie. Napailing na lang si Kylie sa narinig. Akala ko ba, kukuha ka na ng assistant. Akala ko naman bigla ka nang bumait. May kapalit naman pala yung free shopping mo. Ewan ko. Depende sa performance mo. Sabi ni Andre, sabay tawa, kaya't natawa na lang din si Kylie sa kalokohan ng boss niya. Gumiti si Kylie. Mukhang mahaba-haba pang matitiis ang gagawin niya. Pero at least, hindi boring. Pagkatapos sa matagal nilang pamimili sa mall, sa wakas, nakabalik na sila sa opisina. Pagkarating ni na Kylie at Andre sa kumpanya, parehong magaan ang pakiramdam nila. Hindi inakala ni Kylie na mag-e-enjoy din siya kahit papaano sa buong araw nila magkasama. Ang dating inis niya kay Andre ay unti-unting napapalitan ng pagkakaaliw sa kakulitan nito. Pero hindi pa man sila nakakalapit sa elevator ay napansin na nila ang kaguluhan sa front desk. May isang lalaking mukhang lasing na nagsisigaw habang galit na kinakausap ang receptionist. Ano ba? Ang tagal-tagal ko na nandito. Hindi nyo man lang ako pinapansin. Kailangan ko makausap ang boss nyo. Kinabahan si Kylie. Mukhang hindi ito ordinaryong lalaking client. Mapula ang mukha nito, pawis sa pawis at halatang may tama ng alak. Napansin niyang lumapit ang ilan sa mga security guards para sana ito pakalmahin pero hindi ito natinag. Wala akong pakialam sa inyo. Kailangan ko makita si John Andre Villaverde. Sigaw ng lasing, dahilan para mapahinto si Andre sa tabi ni Kylie. Napataas ang kilay ni Andre. Kilala ko? Sikat pala ako. Biro nito. Sir, seryoso ka ba ngayon? Inis sa tanong ni Kylie. Mukha may tama yung tao. Nagawa mo pang magbiro. Tss. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, biglang lumingon ang lalaki at natapat ang tingin kay Andre. Para ba may kung anong nag-click sa utak nito. Ikaw! Sigaw nito, sabay turo kay Andre. Ikaw ang may kasalanan ng lahat! Ha? Ako? Ano na naman ang nagawa ko? Nagtatakang sagot ni Andre, pero hindi niya napigilan ang bahagyang umatras na makita niyang mabilis at tumatakbo papalapit ang lalaki sa kanya. Bago pa man makalapit ang lasing, isang mabilis sa kilos ang naganap. Si Kylie. Sa isang iglap, nasangga niya ang braso ng lalaki at gamit ang isang mabilis sa galaw ng paa, tinamaan niya ito sa binti, dahilan para mawalan ito ng balanse. Isang segundo lang at natumba ang lalaki sa sahig. Napatigil ang lahat. Ang dating maingay na labi ay biglang naging tahimik. Kahit si Andre ay natulala lang, hindi makapaniwala sa bilis sa nangyari. Ano yun? Tanong niya habang nakatitig kay Kylie na parang walang nangyari. Pero bago pa sila makapag-usap, dumating na ang mga security guards at dali-daling pinigilan ang lalaki. Sinubukan itong pumalag pero mas marami na ang humawak sa kanya kaya wala na itong nagawa kundi magmura at magsisigaw habang inilalabas siya ng gusali. Nakahinga na maluwag ang receptionist at ang iba pang staff na nakakita ng eksena. Salamat naman at dumating kayo, Sir Andre, sabi pa ng receptionist. Kanina pa yung nagwawala.
Mukhang mahinanakit siya sa kumpanya natin. Pero hindi niya may paliwanag na maayos dahil lasing na lasing siya. Tumango si Andre, pero halatang wala sa isip niya ang sagot ng receptionist. Sa halip, nakatitig pa rin siya kay Kylie na parang ngayon lang niya ito nakilala. Sigurado kang bodyguard ka lang? Tanong niya sa mababang boses. Napataas ang kilay si Kylie. Ano pa ba dapat? Parang trained fighter ka. Sagot ni Andre, tila hindi pa rin makapaniwala. Saan ka natutong gumawa ng ganoon? Bahagyang ngumiti si Kylie. Training, sir. Party ng trabaho. Sigurado ka bang hindi ka dating assassin? Napangiti si Kylie. Kung assassin ako, baka wala ka na ngayon. Natawa si Andre sa sagot niya. Okay, valid point. Samantala, lumapit ang isa sa mga senior security guards sa kanila. Sir Andre, hindi po natin masyado nakuha ang sinabi ng lalaki. Pero mukhang dating empleyado siya. May hahanapin lang kami sa records para malaman kung may history siya ng reklamo laban sa kumpanya. Tumango si Andre. Good. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik dito nang walang maayos sa dahilan. Nagkatingin na sila ni Kylie. Kahit patapos na ang gulo, halata pa rin ang pag-aalala sa mukha nito. Sigurado kang okay ka lang? Tanong niya kay Andre. Ako? Napangiti siya. Ako dapat ang nagtatanong niya sa'yo. Ikaw yung sumabak sa action scene. Hindi ako. Sanay na ako, sagot ni Kylie. Ikaw ang hindi. Mayabang na tono ni Kylie na kinaaliw naman ni Andre. Gumiti si Andre sa narinig nito. Mukhang sa'yo pa yata ako dapat magpa-train na. Turuan mo naman ako ng mga pangmalupitang skills mo. Pwede naman, sagot ni Kylie kay Andre na nakangiti rin. Pagkatapos ng lahat na nangyari, nagdesisyon na si Kylie na umuwi sa kanyang dorm. Pagdating niya roon, agad siyang dumiretso sa maliit niyang kusina upang maghanda ng pagkain. Sa dami ng nangyari sa araw na iyon, ramdam niya ang pagod sa katawan. Habang kumakain, bumalik sa isip niya ang nangyari kanina sa opisina. Napangiti siya nang maalala ang reaksyon ni Andre matapos siyang pabagsakin ang lalaki. Hindi niya siguro in-expect yun. Bulong niya sa sarili. Matapos kumain, mabilis siya naglikpit at tumiretso sa kanyang kama. Ilang minuto lang, unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga mata. Isa na namang araw ang natapos. Mahina niya sabi bago tuluyang nakatulog. Handa na ulit harapin ang panibagong hamon bukas. Isang buwan na ang nakakalipas, simula nang magsimula si Kylie sa kanyang trabaho bilang bodyguard ni Andre. Sa loob ng panahong iyon, unti-unti niyang nakilala hindi lang ang ugaling ng kanyang boss, kundi pati na rin ang takbo ng trabaho niya. Hindi lang basta pagbabantay ang ginagawa niya. Minsan ay nagiging personal assistant na rin siya ni Andre kapag sinusumpong ito ng katamaran. Mula sa paghawak ng paper bags hanggang sa pagbili ng kape, tila wala nang hindi pinapagawa sa kanya. Pero mas okay na rin yun kaysa sa buong araw na walang ginagawa. Ngunit, iba ang umagang ito. Pagkapasok pa lang ni Kylie sa opisina, sinalubong na siya ng isa sa mga bodyguard na kasama niya sa trabaho. Pinapapunta tayo sa gym. Agad-agad. Sabi nito. Napakunot ang noo ni Kylie. Jim? May nangyari ba? Wala naman. Pero mukhang may training daw eh. Kibit-balikat na sagot sa kanya ng kanyang katrabaho. Mas lalong nagtaka si Kylie. Simula na pumasok siya sa trabaho, hindi pa man sila pinadiretso sa gym. Kaya habang naglalakad patungo roon, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang meron. Pagdating niya sa gym, agad niyang napansin ang kakaibang tanawin. Halos lahat ng kasama niyang bodyguard ay nakasuot ng taekwondo uniform.
Mabilis siyang lumapit sa isa sa kanila at tinanong kung anong nangyayari. May practice tayo ng self-defense ngayon. Sagot nito. Napatango si Kylie. Ganun ba? First time ko yatang marinig yan. Special request si Sir Andre. Dagdag pa ng isa nilang kasama. Mukhang trip lang niya. Gusto niya raw makita kung sino ang pinakamagaling sa ating lahat. Napataas ang kilay ni Kylie. So, parang sparring match? Parang ganoon na nga. Napatingin siya kay Andre na kasalukuyang nakatayo sa gilid ng gym. Nakasuot ng isang simpleng trainee attire. Halata ang excitement sa mukha nito habang pinagmamastan ang mga tauhan niya na naghahanda para sa training. Naglakad siya papunta rito. Sir, sigurado kang kailangan ko pang sumali rito? Ngumiti si Andre. Oo naman. Gusto kong makita kung paano mo napabagsak yung lasing na lalaki last time. Baka naman, tsamba lang yun. Napailing si Kylie. Hindi yun tsamba, sir. Eh di patunayan mo. Huminga ng malalim si Kylie. Wala na siyang magagawa. Mukhang determinado si Andre na makita ang kanyang kakayahan. Kaya wala siyang choice kundi sumunod. Nagbihis siya sa isang sulok at isinuot ang training uniform na binigay sa kanya. Pagbalik niya, nagsimula na ang training. Isa-isa silang pinapunta sa gitna upang ipakita ang kanilang kakayahan. May mga simpleng drills na defensive maneuvers, may sparring sessions, at may demonstration ng iba't ibang diskarte sa pakikipaglaban. Nang si Kylie na ang tinawag, agad siyang lumapit sa gitna. Napangiti si Andre. Okay, Kylie. Ikaw ang bago salta. Tignan natin kung anong kaya mo. Ang nakatapat niya ay isa sa mga senior bodyguard sa kumpanya. Malaki ang katawan nito at halatang sanay sa laban. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Kylie. Oo naman, sagot nito bago pinatunog ang mga buto-buto sa leeg at daliri. Kaya't abang na ang mga manonood sa kung ano ang magiging takbo ng paglalaban nila. Simulan na! Sigaw ni Andre, dahilan kaya't ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Mabilis ang naging palitan ng galaw. Sinubukan ng kalaban niya na salakayin siya ng marahas, pero mabilis siyang nakaiwas. Ginamit niya ang bilis at tiksi upang makahanap ng butas sa depensa nito. Ilang segundo lang at isang mabilis sa sipa ang tumama sa tagiliran ng kalaban niya, dahilan para ito matumba. Nagulat ang lahat, lalo na si Andre. Wow! Sigaw niya. Hindi ko inaasahan yun ah! Napatingin siya kay Kylie na parang nakakita ng isang bagay na sobrang kahanga-hanga sa mga mata niya. Napangiti si Kylie. Sinabi ko naman sa iyo, sir. Hindi yun tsamba. Natapos ang training session matapos ang ilang oras. Pagkatapos ito, bumalik na sila sa kanika nilang gawain. Si Kylie, gaya ng dati, ay naging buntot na naman ni Andre. Pero ngayong araw, mas mukhang interesado ito sa kanya. Habang nasa opisina, biglang nagsalita si Andre. Kylie. Ay, ano na naman sir? Sagot niya habang nag-aayos sa ilang dokumento sa desk nito. Ang galing mo talaga. Sabi ni Andre. Dapat yata, turuan mo rin ako na self-defense eh. Napatingin si Kylie sa kanya. Sir, may bodyguard ka naman. Hindi mo na kailangan. Eh paano kung wala kayong lahat at may biglang umatake? Napaisip si Kylie. Kung sa bagay, may point ka rin. Ngumiti si Andre sa narinig. So, deal? Napabuntong hininga si Kylie. Mukhang hindi siya titigilan nito. Sige na nga, deal. Huwag ka na makulit at baka ikaw na ang gagawin kong punching bag. At doon nagsimula ang isang panibagong hamon para kay Lorraine, ang turuan si Andre ng basic self-defense. Hindi niya alam kung paano ito matatapos,
Pero isa lang ang sigurado niya, hindi siya mabibiro ng basta-basta pagdating sa laban. Pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, magkasama ulit sina Kylie at Andre sa gym. Nakakapagod ang araw, pero kailangan pa nila magtulungan para matutunan ni Andre ang mga simpleng self-defense moves. Sa totoo lang, nag-aalangan si Andre, pero dahil kay Kylie, nagka-interest siya na matutunan ito. Okay, so anong move naman ang tinuturo mo sa akin ngayon? Tanong ni Andre habang naglalakad sila papunta sa isang bahagi ng gym kung saan walang masyadong tao. Tinutok niya ang atensyon kay Kylie na mukhang handa na magturo. Ngayon, basic taekwondo muna. Pwede itong gamitin kapag may mga tao na gusto kang bugbugin o kaya naman ay bigla kang tadyakan. Sagot ni Lorraine habang tinuturo ang isang spot sa mat. Tapos, pag ginawa mo to ng tama, madali mong mapapalakas ang posisyon mo para sa susunod mong pag-atake. Medyo naguluhan pa si Andre pero sinubukan niya sundan ang bawat galaw ni Lorraine. Na magsimula sila, itinaas si Lorraine ang kamay ni Andre para ipakita kung paano ang tamang stance. Okay, ganito, sabi ni Kylie. Dapat nakastance ka. Medyo bent ang tuhod at malayo ang mga paa para mabalanse ka. Nakaharap si Andre kay Kylie at sunod-sunod nilang ginawa ang mga galaw. Teka, paano kung mapatid ako? Parang hindi ko kaya. Tanong ni Andre habang ang pawis ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang noo. Okay lang yan. Ano ka ba? Sagot ni Kylie, sabay tawa ng kaunti. Normal lang yan. Pero ang importante, relax ka lang at tiwala ka sa sarili mong kaya mong gawin to. Kung ikaw nga, kaya mo eh. Ako pa kaya? Sagot ni Andre habang sinusubukang gayahin ang mga galaw ni Kylie. Mukhang nahihirapan pa siya pero sinubukan niyang gawin ito ng tama. Ganito, sagot ni Kylie habang ipinapakita ulit ang tamang form. Kapag inatak ka, imbis na magpatalo o malunod sa panic, i-balance mo lang. And then, tsaka mo siya itulak gamit ang katawan mo. Paliwanag ulit ni Lorraine sa kanya. Inisip ni Andre ang sinabi ni Kylie at tsaka nag-focus. Pinag-isipan niyang mabuti ang teknik habang ang katawan niya ay nagsisimula ng masanay sa mga galaw. Hindi madali, pero ramdam niyang may improvement naman sa bawat oras na inilaan nila para sa kanilang pag-ensayo. Ang hirap pala, sabi ni Andre, humihingal. Pero mukhang nakukuha ko naman. Kaunti na lang, mas magaling na ako sa'yo. O diba? Nakikita ko nga na mas okay na yung mga galaw mo, sagot ni Kylie. Kapag na-practice mo pa, magiging natural na yan. Habang nag-i-ensayo sila, napansin ni Kylie na medyo pagod na rin si Andre. Teka break muna tayo. Sabi niya, kaya pareho silang naupo sandali sa gilid. Uminom sila ng tubig at nagkwentuhan sandali. By the way, Andre, ano balak mo ngayong weekend? Tanong ni Kylie. Parang gusto niya mag-suggest ng ibang activity. Wala naman. Medyo tahimik lang. Sagot ni Andre. Baka magpahinga lang at mag-focus sa trabaho. Okay. Kung gusto mong mag-relax, baka gusto mo sumama sa akin mamaya. May mga kasama akong pupunta sa cafe. Sagot ni Kylie. Nag-isip si Andre. Medyo naguguluhan kung sasama ba siya o hindi. Siguro. I'll think about it. Hindi ko pa sure eh. Habang pinag-uusapan nila ito, nagsimula silang magbalik sa mga pasasanay nila. Palakas ang mga galaw ni Andre at kitang-kita na nagsisimula na maging natural ang mga moves niya. Okay yan, Andre, sabi ni Kylie at ngumiti. Mas maganda na. Kaya mo na yung mga moves na to.
kahit mag-isa. Salamat, Kylie. Medyo hirap pa, pero feel ko, mapaperfect ko na to pag nag-practice pa ako sa susunod. Sagot ni Andre. Tuwang-tuwa. Matapos ang ilang oras sa pagtutok sa mga basic self-defense techniques, tinapos sila ang session. Hindi naman ganoon kahirap ang mga galaw, pero malaki ang naitulong ng pagtutulungan nila. Good job, bro, sabi ni Kylie habang papatapos sa sila. Masaya ako nakita ko nagtututo ka. Salamat din, Kylie. Kung wala ka, baka hindi ko pa to natutunan. Sagot ni Andre. Nakangiti. Hindi napansin ni Kylie na napapangiti na din siya ng lalaking kinamuhian niya na una. Nagtungo sila sa parking lot ng gym kung saan naghihintay na ang kotse ni Andre. Sige, ihatid na kita sa dorm mo. Sabi ni Andre habang bumubukas ng pinto para kay Kylie. Okay lang. Hindi na kailangan. Pagtanggi naman ni Lorraine sa paanyaya ni Andre sa kanya. Gusto ko lang sanang may kasama ako mag-drive. Sagot ni Andre kay Lorraine na medyo natatawa pa dahil alam niya naman ang dahilan ng paanyaya niya dahil gusto niya pa makasama ito ng mas matagal. Minsan kasi, ang boring mag-isa. Okay lang. Walang problema. Let's go? Sabi ni Kylie habang binabaybay nila ang kasada papunta sa dorm niya. Habang nagdadrive, tahimik lang sila sa loob ng kotse. Pero naramdaman ni Andre na mas naging komportable sila sa isa't isa. Siguro nga, sa mga simpleng sandali ng pagtulong at magkasamang pagpapractice, nabuo ang isang mas solid na pagkakaibigan na pilit man niyang itanggi. Pero gusto niyang may mas humigit pa doon. Salamat ulit, Andre, sabi ni Kylie pagkatapos sa ilang minuto ng tahimik na biyahe. Salamat sa paghatid. Walang sinabi si Andre, kundi, Walang anuman. Anytime, bro. habang pinaparada niya ang kotse sa harap ng dorm, nakangiti si Kylie at pareho silang tumingin sa isa't isa. Good night, Kylie. Sabi ni Andre, na may kasamang matamis ang ngiti kay Kylie. Good night, sir. Mag-iingat ka sa biyahe. Sagot ni Kylie, tsaka siya lumabas ng kotse at naglakad papasok sa dorm. Ngunit bago pa man siya tuluyang pumasok, ay inantay niya munang makaalis si Andre at kumaway dito. Pagpasok ni Kylie sa loob ng bahay, dumiretso siya agad sa couch at iniwasan muna ang mga gamit na dapat niyang ayusin. Pagod siya mula sa gym at parang gusto niyang magpahinga ng isang buong araw. Pero bago pa siya makapagpahinga ay tumunog na malakas ang phone niya na agad niyang napansin. Nang tignan niya ang screen, ngumiti siya ng malaki. Mia? Bulong niya sa sarili, sabay tinignan ang pangalan ng kaibigan na nag-text. Matagal-tagal na rin niyang hindi nakakausap si Mia, kaya na-excite siya agad nang makita ang pangalan ng kaibigan niya sa screen. Tinawagan niya si Mia. Agad naman niya itong sinagot at narinig ang pamilyar na boses ng kaibigan sa kabilang linya. Hey! Kylie, kamusta? Excited na bati ni Mia. Holy cow, Mia! Ikaw nga! Tugon ni Kylie, hindi maitago ang saya sa boses. Ang tagal mong hindi tumawag. Namiss kita. Sorry. Sagot ni Mia, nagiging mas malambing ang tono. Alam mo, medyo naging abala lang sa work. Tapos ang dami nangyayari sa buhay-buhay. Pero, miss kita, grabe. Nagbatian sila sa tawag at pareho silang nagsimula magkwentuhan. Kaya naman, nagpa siya si Kylie na ikwento sa kanya ang mga nangyari sa araw na iyon. Alam mo ba, Mia? Kanina lang, sobrang nakakapagod, pero sobrang saya. Pagsisimula ni Kylie. Sinamahan ko si Andre sa gym. Yung kinukwento ko sa yung boss ko.
Tinuruan ko siya ng self-defense. Hala! Self-defense? Tanong ni Mia, halatang curious. Ang saya! Paano mo siya tinuruan? Sweet pa kayo? May mga padikit pa ng katawan ha? Kailangan ko na mga ganong tips eh. Habang nagsasalita si Kylie, binanggit niya ang mga teknik na tinuro niya kay Andre. Sira. Pero oo, kailangan eh. Pero medyo basic lang. Pero feeling ko may potential si Andre eh. Hindi siya mabilis matuto. Pero gusto niyang matutunan kasi medyo mahirap siya makipagsabayan sa mga tao sa work. Lalo na pagdating sa mga physical situations. Kaya binigyan ko siya ng tips. Wow! Astig naman nun! Sagot ni Mia, parang nai-impressed. Iba pala talaga kapag may matututunan ka na ganyan. Kahit papaano, may protection ka. Oo, tama ka. Sabi ni Kylie. Minsan, mahirap din na walang ideya kung paano mag-self-defense, di ba? Habang nagsasalita sila, si Kylie ay nakaupo sa sofa, nagre-relax, at si Mia naman ay naririnig niya na tumatawa at tumatangos sa kabilang linya. Alam mo, Kylie, nakakatuwa na ganito kayo ni Andre. Para magkaibigan na rin. Siguro nga, sagot ni Kylie at ngumiti. Medyo masaya nga akong nakakasalamuha ko siya ng normal kami. Nakaka-relate naman siya sa mga pinagdadaanan ko, kaya hindi lang siya basta-basta kaibigan. Matagal ko na siyang kilala, pero parang ngayong huling mga araw lang kami naging close. Masaya ako na masaya ka, Kylie. Wika ni Mia. Sana may ganon akong kaibigan sa work na katulad niya. Sus, if I know, baka may mga nakakalandian ka na dyan sa workplace mo ha. Pero ikaw, anong bago sa buhay mo? Ang tagal mong hindi nagparamdam ha? Habang hinihintay ni Kylie ang sagot ni Mia, bigla niyang naisip na matagal na rin niyang hindi nakikita si Mia ng personal. Lahat ng komunikasyon nila ay puro online lang at may mga pagkakataong hindi pa sila nagkakaroon na pagkakataong makapagtagpo. Actually, simula ni Mia. May mga bago akong ginagawa ngayon, kaya naisip ko na tawagan ka. Minsan kasi, na-miss ko na yung mga moments natin, yung mga times na nakikita tayo para mag-usap lang. Ewan ko ba? Parang gusto ko lang mag-unwind, maggala, at mag-relax. Oo nga, na-miss ko rin yun. Sagot ni Kylie na sabay ngiti. Dapat nga, maggala tayo bukas o sa weekend. Ano sa tingin mo? Medyo na-excite naman si Mia sa suggestion niya, kaya agad itong sumang-ayon sa plano ni Lorraine. Hala! Gusto ko yan! Mag-explore tayo ng mga bagong lugar. Kumain ng masarap at mag-mall. Day off mo ba? Oo, day off ko naman bukas. So, wala akong gagawin. Sagot ni Kylie. Medyo nag-iisip kung anong magandang gawin. Sige, ganyan na lang. Gawa tayo ng plano. Yes! Sagot ni Mia at tumawa ng malakas. Walang dull moments kapag ikaw at ako ang magkasama eh. Excited na tuloy ako. Sagot ni Kylie sabay tawa. Matapos ang ilang minutong pagpaplano, napagdesisyonan nila mag-meet sa isang cafe na malapit sa lugar ni Mia. Kinabukasan. Maganda na rin kasi ito para makapagkwentuhan sila ng maayos at mag-relax mula sa stress ng mga nagdaang linggo. Game na ako, Mia. Sabi ni Kylie. Pupunta na ako sa meeting place ha. Let's make it like old times. Sabi nito. Kinabukasan sa tawag na halatang hindi pa ata nakatulog dahil sa pagka-excite. Tama! At syempre, may surprise akong isasama. Hindi pwedeng wala. Sagot ni Mia na nagkaroon ng maluha-luhang tawa sa excitement. Ha? Anong surprise? Tanong ni Kylie. Medyo curious. Basta, magugulat ka. Sabi ni Mia habang tumatawa pa.
Sana lang hindi ka ma-disappoint. Okay, sige lang. Sagot ni Kylie. Sabay himas ng buhok. Basta, excited na ako. Matapos ang tawag, napangiti si Kylie habang nilapag ang telepono sa tabi. Naisip niyang nakakamiss talaga yung mga ganitong moments, yung mga simpleng usapan na puno ng tawanan at walang alalahanin. Lalo na at may mga kaibigan ka na palagi nandyan. Nakakatuwa lang na kahit na may mga pagpapago, may mga bagay pa rin hindi nagbabago. Katulad ng pagkakaibigan nila ni Mia. Maya-maya, tanghali na magkausap ulit si Kylie at Mia. Hindi na kinailangan pang maghintay na matagal dahil pareho nilang na-anticipate ang paggala nila. Si Kylie nakasuot ng komportabling t-shirt at jeans, sabay tali ng buhok niya sa likod at ngumiti sa salamin. Kailangan niya mag-relax at magsaya dahil medyo matagal-tagal nang hindi siya nakakagala. Naglakad siya papunta sa meeting place nila sa cafe. Nang dumating siya, naabutan niya si Mia na nakaupo na sa isang mesa. May hawak na iced coffee at nakangiti habang binabaybay ang cellphone niya. Hey! Mia! Sigaw ni Kylie habang naglalakad papunta sa kanya. Mabilis tumingin si Mia at agad siyang tumayo para salubungin si Kylie. Kylie! Ang tagal mo naman! Sabay yakap kay Kylie. Sorry. Natagal sa kalsada eh. Sobrang traffic, sabi ni Kylie. Sabay ngiti at naupo sa harap ni Mia. Pero okay lang, worth it naman ang pag-aantay. Ang saya lang na makita ko ulit, Bessie. Grabe, ikaw talaga. Pareho pa tayo ng energy, sagot ni Mia. Alam mo ba, sobrang miss ko na yung mga ganito simpleng moments natin. Yung walang pressure, chill lang. True, ang tagal na rin, sagot ni Kylie at tumingin sa paligid ng cafe. Gusto ko yung vibe dito. Feel ko, relax lang tayo. Tsaka, masarap yung mga pagkain dito. Tinigil ko nga yung diet ko eh, kasi baka hindi ko na maranasan ulit to kapag nasa work na ulit ako. Sagot naman ni Mia kay Kylie, tsaka niyaya itong umupo. Alam mo, hindi ko kaya mag-diet buong linggo. Hindi ko yata matitiis yan eh. Buti pa ikaw, sexy na. Sagot ni Kylie, tumawa habang umuupo sa silyang para sa kanya. Habang naghihintay sila ng kanilang order, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Nga pala, ano na yung mga nangyari sa buhay mo lately? Tanong ni Mia. Ha? Ako na naman? Natatawang tanong ni Kylie. Kung ako na lang, okay lang naman. Walang bago. Sinimulan niyang ikwento ang ilang bagay na nangyari sa kanya kamakailan. Well, aside sa work, nakakatuwa na masyado ako ngayon sa gym. Para may purpose na ako ulit dahil nabalik na naman yung hilig ko noong nag-aaral pa tayo. Kung noon, puro trabaho lang. Ngayon, may mga bago na ako activities na nakapagpapasaya sa akin tulad ng pagtulong kay Andre sa self-defense. Self-defense lang ba talaga? Tanong ni Mia. Nakataas ang kilay at may pangiti-ngiti pa ito na animoy kinikilig. Ang cool naman nun. So, si Andre, ano bago? Si Andre, nagsimula si Kylie sabay tawa. Medyo hambog siya dati. Naalala ko na naman yung unang pagkikita namin. Anyway, kailangan kasi naming matutunan ang pagsa-self-defense kasi nga, ayun ang trabaho namin. Eh kaso, gusto niya din daw matuto. Kaya tinuruan ko na siya. Tumingin siya kay Mia at nakita niyang sumunod siya sa kwento. So ayun, nag-decide akong turuan siya ng basic self-defense. Sabi ko, hindi naman mahirap matutunan. Basta may proper guidance. Ah, okay. So parang magka-banding kayo ni Andre, no? Tanong ni Mia. Medyo nakangiti at namumula pa ang pisngi.
Oo, parang ganoon na nga, sagot ni Kylie. At nagpatuloy sila sa mas masayang kwentuhan habang inaantay ang kanilang pagkain. Pero ikaw, Mia, ano bago sa'yo? Saan ka na ba nagpupunta lately? Ang tagal ko na ngang hindi naririnig ang mga kwento mo. Ha? Ako ba? Kung alam mo lang, sabay irap ni Mia sa hangin. Medyo may pinagdaanan akong malaking project sa office, kaya hindi ko talaga nahadap ang oras para mag-unwind. Pero, tapos na din naman siya. Kaya nga gusto kong mag-gala-gala na lang muna. Very stressful sa work as in. Ang hirap nun. Kaya deserve mo talaga ng pangmalakasang gala. Sagot ni Kylie, sabay tawa. Naranasan ko rin yan. Tapos pakiramdam ko, parang ang tagal ko nang hindi natutulog ang tamang oras. Di ba? Ang sagwa pa na sleep cycle ko. Parang hindi yata uso sa company ang salitang mental health. Ani ni Mia sabay tawa ng kaunti. Pero ang saya. At least ngayon na wala akong project, baka makapag-relax naman ako. Okay lang yan minsan. Kung ganyan naman na may pahinga kang matatanggap, edi mas masaya, sabi ni Kylie. Alam mo, habang nandito tayo, kailangan lang natin mag-enjoy. Huwag na munang isipin ang mga trabaho. Maya-maya, dumating na ang kanilang orders. Isang plate ng carbonara para kay Kylie at fries kasama ng burger kay Mia. Pagkakita nila sa mga pagkain, sabay silang napangiti. Wow, ito na! Mukhang sulit na yung trip natin, sabi ni Kylie, sabay tawa at kinuha ang kanyang fork. Grabe, hindi ko na kaya mag-diet eh, sagot ni Mia habang sabay nilang tinitikman ang pagkain. Tara na, kain na tayo. Habang sila ay kumakain, nagpatuloy pa ang mga kwentuhan. Ang usapan ay napunta sa kung anong mga hobby sila sa ngayon, mga nangyayaring pelikula at mga bagong show sa TV na pwedeng panoorin. Naging lively at masaya ang kanilang kwentuhan, parang walang kamalay-malay na panahon ang lumipas. Kylie, di ba may hobby ka dati na magbike? Ba't hindi mo na yung ginagawa? Tanong ni Mia nang maalala nito ang high school life nila noon. Oo nga. Namiss ko yun, sagot ni Kylie. Ngayon kasi, mas focus ako sa work. Pero balak ko, after nitong trip natin, magbike ulit. Ayun kung may time pa ako. Gusto ko yan, sagot ni Mia na para bang excited na sa future plan sila. Basta, kailangan lang maglaan ng time for self-care at relaxation. Alam mo, kung hindi tayo mag-chill, baka mabaliw na tayo kakaisip sa kung anong-anong bagay. Exactly, sagot ni Kylie. Kailangan din natin magpahinga paminsan-minsan para refresh tayo. Habang nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, natapos sila ang pagkain at pareho nilang iniisip kung anong susunod na gagawin. Napagdesisyonan nilang maglakad-lakad muna sa mga mall, mag-window shopping at magtawanan pa. Hindi nila namalaya na ilang oras sa palang lumipas. Ang saya lang ng buong araw. Alam mo, Kylie, sabi ni Mia habang naglalakad sila palabas sa mall. Ang saya na nakakapaggala tayo, no? Ang saya ng mga simpleng moments lang. Agree. Sagot ni Kylie sabay tawa. Kahit anong mangyari, basta magkasama tayo, okay lang. Sana maulit natin to ulit. Pagkalabas sila ng mall ay sabay na silang pumunta ng parking lot at magpaalam sa isa't isa. Kinabukasan, bumalik si Kylie sa trabaho na parang normal na araw lang. Pero may kakaiba. May nararamdaman siyang ibang energy mula kay Andre. Hindi na gaya ng mga nakarang araw na puro biro at pangaasar. Ngayon ay parang may ibang paraan na pakikitungo si Andre sa kanya. Madalas itong nakatingin sa kanya at tuwing magtatama ang kanilang mga mata, para bang may hindi masabi na magaan sa pakiramdam. Nasa gitna sila ng trabaho ngayon,
ngunit may hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Habang nagtatrabaho si Kylie, pilit niyang iniiwasan ang mga tingin ni Andre. Minsan, parang may hinahanap ito sa mga galaw ni Kylie na tila hindi naman siya sanay. At tuwing magbabalik ang kanyang tingin kay Andre, laging makikita niya ang mga mata nito na seryoso, pero may kakaibang lambing na hindi niya maipaliwanag. Nagpatuloy sila sa kanilang mga trabaho at na magtanghali ay nagulat si Kylie na bigla siyang lapitan ni Andre. Kylie, Sabi ni Andre na parang nag-aalangan. pwede ba kitang makausap sandali? Nagtaas ang kilay si Kylie. Sure. Ano po yun? Tuloy-tuloy niya sabi ni Kylie, ngunit hindi niya alam kung bakit pa siya kinakabahan. Medyo nag-iba ang timbre ng boses si Andre. Hindi tulad ng dati na lagi may kasamang kwento o kalokohan. Ngayon, parang seryoso ito at malambing na masarap sa pandinig. Wala. Gusto ko na sanang tanungin. Kung may plano kang kumain ng lunch ngayon. Napangiti si Kylie. Ako? Wala. Wala naman. Pero, bakit? May pinapagawa ka ba, Andre? Na, wala. Sagot ni Andre sabay tawa. Actually, may naiisip lang akong gawin ngayong lunch break. Gusto ko sanang yayain ka papuntang Tagaytay. Tagaytay? Tanong ni Kylie, medyo naguguluhan. Bakit? May gagawin ba tayo doon? Well, may kikitain lang akong business partners doon. Tapos, baka gusto mo sumama. Siguro maganda din yung makalabas tayo ng office for a while. Sagot ni Andre na medyo tumingin kay Kylie ng diretso sa mata. Wala lang. Gusto ko lang na makasama ka. Nagulat si Kylie. Alam niyang matagal nang busy si Andre at hindi ito madalas mag-anyaya ng mga ganitong bagay. Okay. Siguro, pwede naman kung business-related pala. Sagot ni Kylie sabay tawa ng kaunti. Pero kung busy ka, okay lang na hindi lang ako sumama. Na, hindi. Hindi naman ako busy. Sagot ni Andre at tinignan siya ng mas matagal. Actually, kaya nga kita tinanong para may kasama ako. Nabigla si Kylie sa sagot ni Andre. Hindi siya sanay na ganito ito kaseryoso at diretso. Hindi siya sigurado kung anong ibig sabihin nun, pero naisip niya na okay lang naman. Bakit hindi? Hindi naman masama na lumabas saglit at mag-relax ng kaunti. Okay, sige. Walang problema. Kung yun ang gusto mo, sagot ni Kylie na may kaunting pagtawa. Alam mo, Kylie, Sabi ni Andre na may kasamang pagngiti. sana mag-enjoy ka. Sigurado akong hindi lang business ang mangyayari. Bulong niya sa sarili niya. Sapat na para siya lang ang makarinig. Masaya ka naman, di ba? I mean, baka napilitan ka lang, ha? Tumango si Kylie. What? Hindi naman ako napilitan. And oo naman, masaya naman ako. Sige na nga, tara na. Nagkatinginan sila na saglit. Parang may hindi kayang sabihin si Andre at si Kylie naman, pakiramdam niya ay parang tinitimbang ni Andre ang bawat kilos niya. Dahan-dahan nilang iniiwan ang trabaho at naglakad papunta sa parking lot. Pagdating nila sa sasakyan ni Andre, umupo siya sa passenger seat at hindi maiwasang mapansin kung paano pinagmamasdan siya ni Andre habang nagsisimula itong mag-drive. Habang nagda-drive, tahimik lang sila sa simula. Parang bawat sagot nila ay may laman kahit tahimik. Si Kylie ay hindi masyadong makapag-focus sa daan kasi naalala pa rin ang mga tingin ni Andre at ang pakiramdam na parang may namumuong nararamdaman sa pagitan nila. Ang tahimik mo yata, Kylie. Sabi ni Andre. Medyo seryoso ang tono. Baka gusto mong mag-suggest kung ano magandang gawin doon sa Tagaytay? Natawa si Kylie. Wala lang. Parang ang weird lang.
Kakaiba yung energy mo ngayon. Ang random lang. Alam mo yun? Parang may iba kang pakiramdam. Si Andre ay tumingin kay Kylie habang nagmamaneho. Ikaw ba? Ano pakiramdam mo? Nag-isip saglit si Kylie. Hindi niya alam kung paano sasabihin, pero sigurado siyang may nararamdaman siyang hindi matukoy. Medyo, hindi ko alam eh. Siguro naninibago lang ako na dalawa lang tayong lumalabas papuntang Tagaytay. Mukhang naiintindihan naman ni Andre ang gusto niyang ipahiwatig, kaya napatingin na lang siya sa sinabi ni Lorraine. Well, I guess, okay lang naman na lumabas tayo. And besides, yung mga hindi mo inaasahan, yun pa yung nagiging maganda. Ganoon naman sa buhay, hindi ba? Medyo kinakabahan si Kylie na pinapahiwatig ni Andre sa kanya, pero pinilit niya pa ding tumingin sa mga mata nito. Oo nga, I get it. Hindi ko lang alam kung anong ibig mo sabihin. Baka may hidden meaning na yan ha? Biro niya kay Andre, pero namumuuna ang pawis sa noo niya sa kaba. Nagpatuloy sa pagdadive si Andre, pero tila may gusto siyang sabihin kay Lorraine na hindi niya masabi-sabi. Tulad ng nararamdaman ko na para hindi ako masabi sa'yo. I mean, hindi ko din madistinguish kaya tinanong kita kung gusto mo sumama. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Pero gusto ko sana mag-enjoy tayo. Napatingin si Kylie kay Andre at sa isang sandali, parang may naisip siya. Andre, ikaw ba, ano ba yung gusto mong sabihin? Napatahimik si Andre, pero ngumiti siya. Wala. Gusto ko lang mag-enjoy tayo. Kaya kung okay lang sa'yo, mag-relax lang tayo. Walang pressure. Habang patungo sila sa daan papuntang Tagaytay, nararamdaman ni Kylie na may hindi may paliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Parang isang simpleng lakad lang ito, pero sa mga galaw ni Andre, sa mga salita niya, at sa mga sagot na tahimik na may ibig sabihin, hindi niya maiwasang mag-isip kung may posibilidad na magbago ang kanilang samahan. Pagdating nila sa Tagaytay, nagsimula na sila maglakad-lakad sa paligid. Nagtangkang humanap ng lugar na may magandang tanawin. Nagpahinga sila sandali at tumingin sa mga kabundukan at lawa. Ang saya! Sabi ni Kylie habang tinitignan ang tanawin. Sarap ng hangin dito, no? Oo nga. Ang ganda. Kaya nga kita niyaya. Sagot ni Andre na medyo malayo ang tingin. Gusto ko lang na mag-enjoy ka kasama ka. Makahulog ang wika nito, kaya napatingin sa kanya si Lorraine, pero nasa malayo lang ang tingin nito na animoy takot makita ang magiging reaction niya. Nagkatitigan silang dalawa at naramdaman ni Kylie ang init ng mga mata ni Andre para may gustong sabihin, pero pareho nilang pinipilit maging natural. Hindi na nila alam kung anong mangyayari, pero alam nilang iba na ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Pagkatapos sa masayang gala at kainan sa Tagaytay, bumalik sina Kylie at Andre sa hotel para magbihis bago ang meeting kay Genesis, ang business partner ni Andre. Habang nasa loob ng kwarto, napatingin si Kylie sa salamin. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ang daming nangyayari ngayong araw na to. Parang may kakaiba sa pagitan nila ni Andre at hindi niya may paliwanag kung bakit parang mas lumalalim ang koneksyon nilang dalawa. Nagdesisyon siyang isuot ang isang eleganteng black dress, simple pero classy. Light makeup lang ang nilagay niya, sapat para magmukhang fresh at sophisticated. Samantala, sa kabilang kwarto, si Andre naman ay nagbibihis ng isang black button-down shirt at dark jeans. Habang nag-aayos, napangiti siya ng mga alala kung paano nag-enjoy si Kylie buong araw. Pero kasabay nito, may kaba siyang nararamdaman. Pagdating nila sa lobby ng hotel, nagkatitigan silang dalawa. Si Andre, napanganga saglit sa itsura ni Kylie.
Wow, bulong niya nang hindi sinasadya. Napangiti si Kylie. Ano yan, Andre? First time mo ba akong makitang nakaayos? Ngumiti si Andre, pero halatang hindi siya makatingin ng diretso. Siguro nga. Sagot niya. Let's go. Pagdating nila sa restaurant, agad nilang nakita si Genesis. Matangkad, maputi, at halatang mayaman. May natural na charm ito, at kitang-kita sa mata niya ang confidence. Pagkaupo pa lang nila sa table, agad na napansin ni Genesis si Kylie. Napangiti ito at hindi na itago ang paghanga. Wow, Andre. Hindi mo naman sinabi may kasama kang maganda. Sambit niya habang nakatitig kay Kylie. Napatingin si Andre kay Genesis at agad niyang naramdaman ng hindi magandang pakiramdam. Kaibigan ko siya. Sagot ni Andre, may bahagyang diin sa boses niya. Ngumiti si Genesis kay Kylie. Nice to meet you. I'm Genesis. Ngumiti naman si Kylie. Hi, I'm Kylie. Bati nito pabalik kay Genesis, natitig din sa kanya. Pagkatapos niya makipagkamay sa lalaki, ay pinakawalan na niya ito dahil hindi siya komportable sa galit na titig ni Andre sa kanilang dalawa. Habang tumatagal ang usapan, napansin ni Andre na hindi mapakali si Genesis. Masyado itong interesado kay Kylie. Lagi itong nagtatanong sa kanya, nagpapatawa, at tila hinahanap ang atensyon niya. So Kylie, Tanong ni Genesis habang nakangiti. wala ka bang boyfriend? Nagulat si Kylie sa tanong pero tinawanan lang niya. Wala, sagot niya. Nakangiting tumango si Genesis. That's good to know. Sa buong dinner, panay ang harutan ni Genesis kay Kylie. May pagkakataon pa nga na dahan-dahang hinahawakan nito ang kamay ni Kylie tuwing magbibigay ng joke o kwento. Hindi naman bastos, pero halatang nagpaparamdam ito. Samantala, si Andre ay tahimik lang, pero halatang hindi natutuwa. Ang dating relax niyang postura ay napalitan ng tensyon. Nakakunot na noo, nakatingin ng matalim kay Genesis at hindi na halos sumasagot sa usapan. Hanggang sa dumating ang puntong, hindi na siya nakapagpigil. Bigla niyang hinila si Kylie palapit sa kanya at sa gulat ng lahat, hinalikan niya ito sa harap mismo ni Genesis. Nanlaki ang mata ni Genesis. Wow. Si Kylie naman ay natulala. Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Andre. Sa isang segundo, hindi siya gumalaw. Pero kalaunan, napapikit siya at sumagot sa halik nito. Tumigil ang oras sa kanilang dalawa. Na maghiwalay ang kanilang labi, kita sa mukha ni Andre ang pagiging possessive at seloso nito. Tama na yung harutan, Genesis. Anya, Akin to. Respect my girl. sabi ni Andre kay Genesis, kaya napanganga na lang si Kylie sa narinig niya. Nagulat si Kylie sa narinig. Ano? Tumawa si Genesis. Halatang nag-e-enjoy sa nangyayari. Well, that happens really quick. Umiling ito at ngumiti. Okay, I get it. Noted. Wala na sinabi si Andre. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Kylie at hindi na ito binitawan buong gabing iyon. Pagkatapos sa meeting, bumalik na sila sa hotel. Tahimik lang si Kylie sa loob ng sasakyan. Hindi makapaniwala sa mga nangyari. Paulit-ulit niyang iniisip ang halik na iyon. Pagdating nila sa hotel lobby, siya na mismo ang nagtanong. Andre, ano yung ginawa mo kanina? Tanong niya, pilit na hindi nagpapahalata ng kilig. Huminto si Andre sa paglalakad at hinarap siya. Hindi ko rin alam. Tumingin si Kylie sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Huminga ng malalim si Andre at lumapit sa kanya. Kasi Kylie, hindi ko na kayang itago. Nanlaki ang mata ni Kylie. Anong itinatago mo? Hinawakan ni Andre ang kamay niya at tinitigan siya ng seryoso.
Nagkakagusto na ako sa'yo. Natigilan si Kylie sa narinig. Hindi siya makapagsalita sa pagkabigla. Ikaw lang kasi yung babaeng hindi ko inakala na magpapabago sa akin. Dagdag ni Andre. Kaya noong nakita ko si Genesis, na parang kinukuha ang atensyon mo, hindi ko na napigilan. Napakagat labi si Kylie. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa sitwasyong yun. Andre smiled. I'm not expecting an answer right now. Pero gusto ko lang malaman mo. Tahimik lang si Kylie, pero sa loob-loob niya, hindi niya maitatanggi ang kilig na nararamdaman niya. Matapos ang lahat na nangyari sa Tagaytay, bumalik na Maynila sina Andre at Kylie. Tahimik lang sila sa loob ng sasakyan at kahit gusto nilang mag-usap, pareho nilang hindi alam kung paano sisimulan. May halong awkwardness sa pagitan nila, lalo na matapos ang hindi inaasahang halik at pag-amin ni Andre kagabi. Na makarating sila sa Maynila ng tanghali, si Andre na mismo ang nagbasag ng katahimikan. Baka gusto mong muna magpahinga, Kylie. Bukas ka na lang pumasok sa trabaho. Sige na. Day off mo rin naman, di ba? Tumingin si Kylie sa kanya. Ikaw, sure ka? Wala ka bang ipapagawa sa akin? Ngumiti si Andre, pero halatang naiilang pa rin. Wala. Magpahinga ka na muna. Napabuntong hininga si Kylie at tumango. Okay, sige. Salamat sa ride. Sure. Ingat ka. Sagot ni Andre, pero halata sa tono niya na parang may gusto pa siyang sabihin. Nang bumaba si Kylie at umalis na si Andre, napahawak siya sa dibdib niya. Pakiramdam niya may kung anong kulang. May gusto siyang itanong kay Andre, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Habang naglalakad pa uwi sa dorm, napaisip siya. Ayaw niya magstay sa loob ng kwarto at malunod sa sariling isip, kaya naisipan niyang dumaan muna sa supermarket. Pagpasok niya sa grocery, naglakad siya papunta sa baking section. Matagal na niyang hindi ginagawa ito. Pero ngayong wala siyang ibang gagawin, naisipan niya mag-bake ng brownies. Para kay Andre. Bigla siyang natigilan. Bakit nga ba para sa kanya? Napailing siya at kinuha ang mga ingredients. Flour, cocoa powder, chocolate chips, butter, at iba pa. Habang naglalakad siya papunta sa counter, biglang may pamilyar na boses siyang narinig mula sa likod. Kylie? Napalingon siya at agad niyang nakita si Mia, ang matalik niyang kaibigan. Oh my God, Mia! Masayang bati niya at niyakap ito. Ano yung mga pinamili mo? Tanong ni Mia habang sinisilip ang laman ng cart. Pang-bake ng brownies, sagot ni Kylie. Napataas ang kilay ni Mia. Uy, para kanino yan ha? Biglang namula si Kylie at umiwas ng tingin. Para sa sarili ko, syempre. Napailing si Mia. Para may iba kang iniisip eh. Aamin ka na ba? Hala, ano nga amin? Tinignan lang siya ni Mia na parang sinasabi, alam ko na kung anong tinatago mo. Fine, sige na nga. Pero hindi ko pa sure. Bumuntong hininga si Kylie. I mean, ang gulo kasi. Bigla na lang niya akong hinalikan. Tapos umamin siya na gusto niya ako. What? Halos mapasigaw si Mia. Dahilan para mapatingin sa kanila ang ibang customers. Huy Mia, hinaan mo! Natatawang sabi ni Kylie. Wait lang, rewind. Hinalikan ka ni Andre? Kailan pa to? Kagabi. Ano? At ngayon mo na sinabi? Diyos ko girl. Anong sagot mo? Napakamot si Kylie sa ulo. Wala. Wala akong nasabi. Napatulala si Mia. Wala akong nasabi? As in, wala talaga? Tumango si Kylie. Ay, ewan ko sa'yo.
gusto mo naman pala eh. Ewan ko nga kasi. Kung hindi mo talaga alam ang sagot mo, bakit mo siya gagawa ng brownies? Hindi agad nakasagot si Kylie. Oo nga. Bakit nga ba? Nakangiting tinignan siya ni Mia. Kylie, mukha lang akong kalog. Pero alam ko yan. Kung wala kang nararamdaman, hindi mo siya maiisipang pasayahin. Napahinga ng malalim si Kylie. Hindi man niya nasabi ng diretsyo, pero alam niyang may punto si Mia. Pagka-uwi, agad niyang inihanda ang mga ingredients at sinimulang i-bake ang brownies. Habang hinahalo niya ang mga sangkap, hindi niya maiwasang mapangiti. Iniisip niya kung anong magiging reaksyon ni Andre kapag binigyan niya ito ng bukas. Matutuwa kaya ito? O baka magtaka? Napailing siya. Ano ba tong ginagawa ko? Nang maipasok na niya ang tray sa oven, umupo siya saglit at napatingin sa phone niya. Ilang beses na niyang gustong i-chat si Andre pero hindi niya magawa. Hanggang sa may biglang nag-pop up na message. Nasa dorm ka na? Napangiti siya na hindi sinasadya bago agad sumagot. Oo, kakauwi ko lang. Ilang segundo lang, may sumunod ulit na message. Okay, good night. Pinanood lang ni Kylie ang text sa iyon at may kung anong init ang bumalot sa puso niya. Hindi siya sanay na ganito si Andre. Laging mayabang, laging nangaasar, pero ngayon, iba. Parang may halong lambing at pag-aalala. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Good night, Andre. Matapos yun, tumunog ang timer ng oven. Tumayo siya agad at nilabas ang tray ng brownies. Amoy na amoy niya ang tamis ng tsokolate at hindi niya maiwasang mapangiti. Habang hinihintay niyang lumabig ang brownies, napaupo siya ulit at napatingin sa phone niya. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya may isang bagay na siguradong sigurado na siya ngayon. Ngumiti ng mahina at bumulong sa sarili. Bukas na lang ako aamin. At sa wakas, humiga na siya sa kama. May ngiti sa labi habang iniisip ang magiging reaksyon ni Andre bukas. Sa isang umagang puno ng excitement, hindi mapakali si Lorraine habang inaayos ang dala niyang cake sa kandungan niya habang nasa loob ng bus. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya pero wala nang atrasan. Kagabi pa niya ito pinag-isipan at sa wakas, nakapagdesisyon na siya. Aminin na ang matagal na niyang nararamdaman para kay Andre, ang boss niyang matagal na niyang gusto. Pagdating niya sa office, tahimik pa ang paligid. Wala pa si Andre kaya nagkaroon pa siya ng oras para ayusin ang sarili. Mabilis siyang pumunta sa restroom, inayos ang buhok, naglagay ng kaunting lip tint at siniguradong maayos ang suot niyang blouse. Kailangan niya maging presentable, lalo na sa espesyal na araw na ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang hinihintay niya. Napalingon siya nang bumukas ang pinto at halos mapanganga na makita si Andre. Crisp, white shirt, neatly styled hair at halatang bagong ligo. Napalunok siya nang hindi sinasadya. Mas lalong gumwapo ang boss niya ngayong umaga. At ang bango pa. Oh, ang aga mo yata ngayon. Tanong nito habang binubuksan ang pinto ng opisina. Wala lang. Gusto ko lang maaga. Sagot niya, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit nang mapansin ni Andre ang maliit na box sa table niya, kumunot ang noo nito. Ano to? Napalunok si Kylie. At dahang-dahang lumapit. Cake. Gawa ko. Tumaas ang isang kilay ni Andre at ngumiti. Para sa akin? Tumangulang siya habang nilalaro ang laylay ng kanyang blouse. Kitang-kita niya ang amusement sa mukha na binata habang dahan-dahang binubuksan ang cake box. Pero na makita ang nakasulat sa loob, natigilan ito. I like it too.
Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Nakatitig lang sa cake na parang hindi makapaniwala sa nabasa niya. Ramdam ni Kylie ang bigat ng katahimikan, kaya hindi niya napigilang magsalita. Andre, mahinang tawag niya. Nanginginig ang boses. Tumingin ito sa kanya. Kita sa mga mata ang pagkabigla pero may kung anong kislap na naglalaro roon. Kylie, bulong nito, parang hindi pa rin makapaniwala. You mean this? Itinuro niya ang cake tapos bumalik ang tingin sa kanya. Napakagat-labi siya bago tumango. I really do. Matagal na. Hindi ko lang masabi. Bumuntong hininga siya. Pero kung hindi mo naman gusto, hindi niya natapos na sasabihin dahil bigla siyang niyakap ni Andre. Mahigpit, parang ayaw na siyang pakawalan. Kylie, are you serious? Tanong nito, at sa lapit nilang dalawa, ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso ng binata. Yeah, oo. Tumawa si Andre, parang hindi makapaniwala. You have no idea how long I've been waiting for this. Napanganga siya. Wait, what? Hinawakan ni Andre ang magkabila ang pisngi niya. Tinitigan siya na matagal. At bago pa siya makapagsalita, naramdaman na lang niya ang labi nito sa labi niya. Mainit, malambot, at higit sa lahat, punong-puno ng emosyon. Pakiramdam niya ay parang may fireworks sa paligid. Na maghiwalay ang labi nila, pareho silang nakangiti. So, does this mean? Tanong ni Lorraine, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Andre chuckled, hinawakan ng kamay niya. It means, simula ngayon, wala nang lihiman. You like me? I like you too. And I'm not letting you go. Napangiti si Kylie, pero may kung anong bagay ang gumugulo sa isip niya kaya hindi niya mapigilang magtanong. So, matagal mo na rin akong gusto? Napakamot ng ulo si Andre. Honestly, yeah. Pero ikaw tong parang lagi iwas sa akin. Nag-init ang mukha niya. Hindi ako umiiwas. Nahihiya lang ako. Lorraine, ang obvious kaya. Natatawang sabi ni Andre. Kapag magkasama tayo, bigla kang tumitingin ko saan-saan. Tapos, kapag natanong ako sa'yo, parang may sumasakal sa'yo. Hoy! Hinampas niya ito sa braso. Hindi naman ganun. Tumawa lang si Andre. Kaya nga nung nakita kong tong cake na to, nagulat ako. Akala ko prank lang. Napangiwi siya. Ang sama? Sa tingin mo ba, magpapagod ako mag-bake kung prank lang to? Kasi naman biglaan. Nakangiting sabi ni Andre. Pero alam mo ba, kung hindi ka pa umamin, malamang ako na ang gagawa ng move. Napakibit balikat si Lorraine. Di sana ikaw na lang ang naunang umamin. Hindi ako sure kung gusto mo rin ako eh. Ang sungit mo kaya minsan. Hindi ako masungit. Depensa ni Lorraine sa sarili niya. Tumingin si Andre sa kanya na parang nangaasar. Hindi raw. Tumawa silang dalawa. At sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Lorraine ay wala nang dapat ipag-alala. Ngumiti si Andre tsaka hinawakan ulit ang kamay niya. So, dinner later? Kumunot ang noo niya. Ha? First date natin. Seryoso nitong sabi. Para naman may celebration ng confession mo. Biro sa kanya ni Andre, kaya hindi naman makapaniwala si Lorraine sa narinig. Excuse me, ikaw ang nag-confess kanina. Biro niya. Pero ikaw ang unang umamin. Sabay kindat ni Andre sa kanya. Napailing na lang siya pero hindi maitago ang ngiti. Fine, pero ikaw ang taya sa dinner ha? Andre laughed. Kahit everyday pa. At sa unang pagkakataon, walang pagkaalinlangang ngumiti si Lorraine habang iniisip kung gaano kaganda ang umagang ito at ang mga susunod pang araw kasama si Andre.
At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito.